Jeremías 29, versikulo 11. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Amen? Purihin natin ang salita ng Panginoon. Yes, mga kapatid, napakasarap namnamin ng salita ng Panginoon dito sa Jeremías 29, kapitulo 11. Kung ikaw man ay walang plano sa buhay mo, may magandang plano ang Diyos para sa iyo. Kaya walang masasabi ang tao na wala siyang plano, dahil mismong ang ating Panginoong Jesucristo ay may plano sa atin, sa iyo, sa buhay mo, kapatid. Minsan, maiisip natin, ano ba ang plano ko? Ano ba ang mangyayari sa buhay ko? Ang isang pinakamagandang balita na nais iparating ng Panginoon sa iyo. Siya ay may magandang plano. Ito'y planong magdudulot sa iyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Kaya kapatid, kung anuman ang dalahin mo sa buhay, anuman ang mabigat na isipin mo o dinadala mo o pinagdadaanan mo, may Diyos na buhay na nagplano para mapaganda ang iyong buhay. Sabi nga ng salita, ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kaya huwag kang mawawalan ng pag-asa, kapatid. Huwag kang mawawalan ng pag-asa na hanggang dyan lang ang buhay mo. May magandang plano ang ating Panginoon. Huwag ka lang hihiwalay sa kanyang salita, at higit sa lahat, sundin natin ang kalooban ng Panginoon na siya ang masunod sa buhay natin. Kaya tayo dapat, bago magdesisyon sa mga bagay na gusto natin gawin, isanggunin natin sa salita ng Panginoon. Kung ito bang gagawin ko ay nauukol o tama sa plano mo, O Lord God. Yes, hallelujah. Napakabuti ng Panginoon, kapatid. Napakabuti ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Isaiah 41, versikulo 10. Huwag kang matakot, pagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, pagkat Diyos mo ako. Bibigyan kita ng lakas at tutulungan. Aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katarungan. Napakabuti ng Panginoon na kailangan nating magtiwala ng buong puso sa salita niya. Kaya kung anuman ang mga bagay na gusto nating makamit, lagi niya tayong pinaalalahanan na huwag tayong matakot, dahil kasama natin ang Diyos sa ating buhay. Hindi tayo magiging talunan, dahil ang Diyos na buhay na kasama natin, lagi tayong magtatagumpay. Hindi niya hayaan na tayo ay madapa o bumagsak, dahil ang sabi ng salita, aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katarungan. Yes, Lord, salamat sa iyong pangako na pwede naming panghawakan dito sa buhay na ito. Bagamat kami ay laging sumusuway, nagkakamali, nagkakasala, pero ikaw ay laging handang magpatawad
sa amin. Salamat sa iyong pangako na hindi mo kami iiwanan. Bagamat kami ay laging nagkakamali, hindi mo kami iniiwanan upang maging talunan. Ang kailangan lang namin gawin ay humingi ng tawad at manumbalik sa iyo. Salamat, Lord God. Salamat. Amen. Pilipos 4, versikulo 19. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hallelujah. Lord, salamat. Tunay na buhay ang iyong salita. Ikaw ang may lalang ng langit at lupa. Kaya walang dahilan para kami ay mamuhay sa kahirapan. Dahil sabi ng iyong salita na iyong pangako, Panginoon, sa lahat ng mga naniniwala at nananampalataya sa iyo, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo. Salamat sa iyong pangako. Ito ay aming inaangkin. Ito ay aming pinapanampalatayanan na hindi kami mabubuhay sa mundong ito na talunan at nakabaon sa kahirapan. Dahil ikaw mismo, Panginoon, ikaw mismo, O Lord God, ang magbibigay sa amin ng tagumpay. Kaya sa iyo, kapatid, na ngayon ay nakikinig o nanonood sa video na ito, kapag ikaw ay nakay Kristo, ang kinin mo ang tagumpay. Ang kinin mo na ang lahat ng mga anak ng Diyos ay hindi mamumuhay sa kahirapan. Ang kailangan mo lang gawin, paniwalaan mo ito, ang mga salitang ito. Dahil nangyayari lang ito sa mga taong naniniwala. Kung ikaw ay naniniwala, angkinin mo ang pangako ng salita ng Panginoon. Para sa iyo ito, kapatid. Ang Diyos natin ay napakayaman. Kaya totoo ang lahat ng kanyang sinasabi. Amen?